Titan Ultramax, kinakausap na ngayon ang Meralco Bolts para magkaroon ng deal sa pagkuha kay Raymond Almazan. Ayon kay Janadel Cardel na bagay daw kasi si Almazan sa kanilang pinapatakbong system dahil sa size at versatility nito. Habang ang Magnolia naman planong kunin na si Chris Kun dahil anya, obligado daw ang Titan na ibigay nila si Kun sa Magnolia. Abay bakit naman obligado? Kailangan ba talaga na ang Titan na maghanap ng another rookie big man para sa kanila? At ang Converge 5 Rexers galit sa naging pahayag ng PBA na magdagdag ng isa pang player kapalit ang rights ni Dave Ildefonso. Hinala ng mga tao, meron daw humaharang mula sa loob para lang hindi matuloy ang pagkuha kay Dave Ildefonso. Tara! Alam nyo ba na malakas ang loob ng Titan Ultra ngayon dahil sa kanilang first win agad sa first game pa lang nila at ang nakaharap nila Meralco Bolts na siyang kinonsidera nga bilang isang contender team at lubhang nagulat din ng Meralco sa ginawang moves na agad nangyari after ng game na yun. Tugma ito doon sa sinabi ng Snow Badwa na kinausap ng Titan Ultra ang Meralco noon para makakuha nila si Raymond Almazan. Grabe, tapang-tapang ng Titan ah. Si Almazan pala talaga ang gusto makuha. Ayon nga sa kanilang coach na si Janadel Cardel na bagay daw si Almazan sa kanilang system at base sa nakikita ko dun sa performance ni Calvin Abueva, sila ay nagpapatakbo pa rin ng pinaka-common way na motion offense pero epektibo pa rin po ito kapag meron kayong isang legit na shooter at defender. Kaya nga hinayaan din ni Cardel na tumira kahit saan si Bon Pesumal para ma-maximize na rin ng kanyang shooting range dahil dyan naman talaga siya kilala sa kanyang mga long range shots at efficient pa rin talaga siya pagdating dyan. Sa palagay ko rin, kaya nila kukunin si Almazan dahil may shooting ang big man na to both perimeter at 3-point area plus okay din sa depensahan. Injury prone nga lang, may size advantage pero disadvantage niya yung pumoste lalo na kapag malalapan yung big man na kabantayan niya parang hindi niya kaya. Pag-usapan naman natin itong galawang Titan pa din. Dahil alam nyo ba na obligado daw ang Titan Ultra na ibigay nila sa Magnolia yung rookie na sinay nila ng 2 taon na si Chris Kun. May tangkad na 6'5 at may shooting din. Bakit kaya nasabi doon ng source ni Snow Badwa na obligado ang Titan at kanino naman la ibibigay? Sa bagong paborito daw ni boss na Magnolia Hotshots. Actually, hindi naman daw request ni LA yan. Si Chris Kun yung rookie na kahit di pa man masyado nagpapakitang gilas ngayon pero may tinatagong talento talaga. Nung nasa Ateneo pa yan, may work ethic, may laban sa depensahan kasi nga masipag. Para siyang si Andreas Kahilig na kumakaldag talaga, bangga kung bangga. Ang tanong na lang dyan ay kung sino naman ang kapalit ng rookie na to. Ito na ba ang pagkakataon ng Magnolia na ma-try na finally si Paul Lee? Matagal na ratong hinahanapan ng kapalit pero kung si Paulie nga ang kapalit, hay nako, sobrang lugi naman ng Titan. Si Paulie pa na injury prone masyado tapos parang nawawala na yung shooting niya. Sa totoo lang, hindi na siya effective kahit sa regular season. Sa palagay ko nga, mas effective pa si James Yap na 41 years old na kumpara sa kanya. Gusto pa nga ni LA na bumalik to. Kaya nga si Paulie hindi na ginagamit ni Coach LA. At kung gagamitin man siya, siguro 8 minutes tapos buong game na yan tapos bangko. Grabe na talaga ka-uto-uto itong Titan kapag pumayag pa sila. Balita ko, kahit hindi sakop ng SMC itong Pure Blends, pero matalik na kaibigan daw ng owner ng Pure Blends, si former coach Bonita. Naku, baka bad sign na yan. Pag-usapan din pala natin, itong galit na galit daw ang Converge sa ginawang pagbasura ng PBA sa kanilang trade proposal. Sa palagay kasi nila may humaharang sa trade na yan para lang hindi matuloy. Ang gusto din kasi ng PBA na yung idagdag nyo, hindi bench player, yung sobra pa sa average type na player. Kaya nagalit tuloy ang Converge kasi sobrang na raw ang hinihingi ng PBA. Masyado na raw sila nakakahalata. Base sa proposal, ang kapalit ni Dave ay sina Kobe Monje plus yung future first pick nila. Okay na nga sana yun kasi may first pick na. Tsaka si Dave rookie pa rin naman. Hindi naman yan sobrang dominant pa at wala pang napapatunayan sa PBA. Kasi nga hindi pa nakakapaglaro sa kanila. Malas bang Converge or talagang pinag-iinitan sila ng mga nasa committee? Kasi kapag natuloy yan, overpowered na raw ang Converge at baka maungusan daw ang mga big teams. Politika nga naman ang sistema. Baka mauwi din sa paglimot ang trade na yan. Depende sa Converge kung susugal na ba sila. Kasi kung 3 players ang may bibigay ng Converge, di 3 players na rin ang kukonsumuhin ng mga big teams.